Mga kwento ni Felmo. Hindi ko alam noon na itong si Jun pala ay napakagaling kumilatis ng taong may kapwa karunungan. Parang sila lang din ang tatay ko. Pero tila ba mas akma kay Jun? Kumbaga mas accurate. Mas tugma ito. Lalo na sa pagkilatis kung ang isang tao ba ay aswang o hindi. Aminado akong may malakas at malalim na karunungan na ako noon, pero kinikilabutan pa rin ako kapag ang usapin ay patungkol na sa mga nilalang. Sa natatandaan ko noon, magkasama kami ni Jun patungong sentro ng Rojas. Napag-utusan kami ng tatay na bumili ng materyales para sa paggawa ng bahay. Dudugtungan kasing likod ng tirahan namin. Naroroon na at bahagi na ng pamilya namin itong si Jun. Pero kailangan pa rin magkaroon ito ng pribadong lugar. Kumbaga, silid tulugan. Siyempre hindi ako pumayag noon kung siya lang ang gagawin. Sabi ko sa tatay ko, gawan niya rin ako. Hindi pa nababanggit dito, Sir Seth, kung anong pinagkakaabalahan ng mga magulang ko noon. Ang ibig kong sabihin, ang ikinabubuhay namin. Si nanay ay merong babuyan. Bali hindi amin ang mga baboy doon. Siya lamang ang nag-aalaga dito. Ibang financer. Kahit papano ay may kita namang sapat, lalo na kapag maramihan. Habang ang tatay ko naman noon ay karpentero, bukod sa pagiging albularyo. Ako lamang mag-isa, kung kaya't kayang-kaya na mairaos ang buhay. Dumagdag man sa amin si June, pero malaki na ito at tumutulong yun sa ikinabubuhay namin. Kasalukuyan naming binabagtas noon ang kahabaan ng Rojas. Naghahanap ng murang mga kasangkapan. Pako, semento, ilang mga kahoy at amakan. Hanggang sa napadaan kami noon sa tulay. Tanyag ang tulay na ito. Bigla na lamang huminto si Jun. Tapos ay lumingon sa isang banda. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang kanyang kinikilos. Nakasimangot pa ang mukha nito, na akala mo ay may kagalit noon. Hanggang sa inangat niya ang kamay niya noon. Tapos ay nakaduro ang daliri niya sa isang eskinita. Sa dulo, Amil, merong nananahang hindi tao. Anong hindi tao ba? Aswang, Amil. Aswang. Isang pamilya yata to. Pakiramdaman mo kasi yung gabay mo. Di ba nga nagpapakita naman yan ng pangitain? Hindi ako humingi ng tulong sa gabay ko. Malay mo, magpakita pa sa akin. Talaga ba? Aswang? Ano sa tingin mo? Masama ba? Ang sabi naman ni Amil, tingin niya ay hindi naman umano. Pero nagtanong siya sa akin kung may mga umuugong bang balita na may gumagalang aswang sa lugar. Dati pa naman may gumagala eh. Kung hindi mo na itatanong, ang pangalawang aswang dito, nabuo sa lugar na to. Alam ko, ang ibig kong sabihin, dito sa lugar na ito may panggagambala ba sa kasalukuyan? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako tsismoso. Bakit hindi natin tanungin mismo yung aswang na nakatira dyan kung nanggagambala ba sila? Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Bumalik na lang tayo dito sa susunod. Mataas na yung araw eh. Halos gabi na rin kami nang makarating nun. Nagtitipid kasi kami. Para na rin may matabi kaming pera ni Jun. Hindi kami sumasakay ng tricycle, habal, at hindi din kumakain. Hindi na iba sa akin ang mga bisyo-bisyo sa kabataan nun. Tulad na lamang ng pag-iinom at kung ano-ano pang hilig maliban na lamang sa droga. Yung nag-impluwensya sa akin ito, ito ding si Jun. Lalo na kapag wala akong klase. Nag-aaya ng bilog yun. Nung una ay hindi ako umiinom, pero noong matikman ko na ito, nagtuloy-tuloy na yon. Pero walang alam ang mga magulang ko dito.
Hindi din naman kasi nagpapakalasing talaga. Naiintindihan ko naman si June kung bakit pinasok nito ang pag-inom. Yun umano minsan ang pampatulog niya gawa ng hindi niya malimut-limutan ang pagkasawi ng kanyang mga magulang. Sa harap niya umano mismo ay nangyari yon habang nagtatago siya. Niluban sila ng hindi kilalang mga tao. Pinagbabaril ang kanyang nanay at tatay. Lumalabas noon sa imbestigasyon na pagnanakaw pero hindi umano naniniwala si June dahil saksing buhay siya sa kung ano ang talagang nangyari. Parang napadaan lamang ang ilang tao at matapos mamatay ang mga magulang, sumibat din kaagad ang mga ito. Kung hindi siya nagkakamali ay ipinapatay ang mga magulang niya noon. Gawa ng may mga atraso. Kapwa mambabarang at mangkukulam kasi ang mga ito. Pero naniniwala akong mabubuting tao ang mga magulang niya. Kahit pa ibang panig ang karunungan. Siguro, ito lang talagang alam nilang paraan para mabuhay. Dahil kung masama pang literal, dapat ito na yung nakikita ko kay June, diba? Nung matapos ng gawin ng silid tulugan namin sa likod ng bahay, etong si June ay nag-aya sa aking umalis. Kasabay ng mga sandaling ito, may pasyente noon sa bahay. Inaasikaso ko ito nang lumapit si June sa akin. Kako naman, saan kami pupunta? Mahinang sinabi niya sa akin na pupuntahan daw namin yung lugar kung saan sa tingin niya ay may nananahan na aswang. Teka, tatapusin ko lang to. Umupo ka muna dyan. Nagmamadali ka ba? Umupo naman siya noon. Itong pasyente ko ay isang matandang babae. Hindi ko pa nasusuri noon kung ano ang karamdaman. Pero nang magsimula na akong magsalita, matapos lamang noon ay nanlaki ang mga mata ko. Wala siyang sakit. Ang pinunta niya lang sa lugar ay ang pagsaguni sa tatay ko noon. Ginagambala umano sila ng aswang. Taga-sentro ang matandang ito at ayon pa sa kanya, gabi-gabi umanong nagrereklamo ang kanyang anak na nagdadalang tao noon. May kung ano-ano manong naririnig ang anak niyang buntis sa labas ng bahay. Kung minsan ay huni ng ibon, tapos malakas na huni ng kuliglig, inahing manok, putike, at ang pinaka nakakakilabot umano, hangos ng baboy. Yung aso nga nila ay hindi kumakahol. Bagkos ay umiiyak ito. May nag-aalaga umano ng baboy ron pero alam umano ng matandang ito na malayo yun sa kanila. Pero bakit umano may tunog ng baboy? Pangalanan natin siyang Manang Silya. Ganun po ba? Yung tatay ko kasi, ako na yung pinagkatiwalaan niya na gumawa ng mga partikular sa panggagamot. Saan nga po yung bahay ni Manang? Nagimbal ako nun nang sabihin ng matanda na malapit umano sa ilog. Hindi ko na ididetalye dito ang eksaktong lugar. Pero ang binanggit ni Manang Silya ay ang lugar mismo kung saan dito naramdaman ni June na merong aswang. Kagad kaming nagkatitigan ni June nun. Nakita ko yung aligaga nitong mukha. Tumatango yun na wari ba'y gusto niyang puntahan namin ng lugar na para bang nagkataon na ito ang plano din ni June. Mamayang hapon, Manang. Kitain mo kami sa tulay. Hapon kami dadako doon. May kailangan lang po kaming ihanda. Tumango ang matanda nun. Matapos umalis nito, kinausap ko si tatay nun. Kako sa kanya ay may ginagambala ng aswang sa sentro. Kung ano ang gagawin ko. Pupuntahan mo ba, anak? Teka, dapat ipinagpabukas mo na lang eh. May alam ako sa mga aswang pero hindi ganun kalalim ah. Mabuti sana kung makakausap mo si Manang Kika. O bueno, pag-aralan niyo muna yung lugar. Kasama mo naman si June. Susunod na lang ako kapag sa tingin ko tagilid kayo ha. Tama ito. Dapat sana ipinagpabukas ko na lamang. Pero biglang sumabat si June noon at ang sabi niya ay
makakatulong siya na malaki pero hindi partikular sa pagsugpo sa nilalang, kung hindi ang pagtuntun kung saan ito dumadaan at nananahan. Walang ano-anong nagkasundo kami noon. Siyempre, kahit sinabi ng tatay na pag-aralan muna ang lugar, nanigurado ako. Meron kaming binsol. Ilang mga biyasang albularyo ay hindi nawawala sa kanila ang binsol o buntot pagi. Hindi lamang ito pangontra sa aswang, kung hindi pwede ding gamitin to sa panggagamot. Pagsapit ng hapon noon ay umalis na kami. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa magtakip silim na. Naroroon na sa tulay si Manang Cecilia. Kanina pa daw siya nag-aantay. Mula pa nang lumipas ang tanghali. Baka kasi mapaaga kami ng punta nun. Sa mga sandaling yon, nakatuon ang atensyon ko kay June. Napakaseryoso na mukha nito habang nakatanaw sa may looban, kung saan dito umano namamahay ang hindi umano aswang ayon sa kanya. Hanggang so tumitig itong si June sa akin tapos sinabing pwede daw kaming maghiwalay ron. Pupuntahan niya ang tirahan ng nilalang at ako naman ay doon sa ginagambalang buntis. Teka, parang may mali sa desisyon mo. Namamaratang ka kaagad. Pwede bang pag-aralan muna natin? Pinuna ko talaga si June gawa ng parang buo na ang pagpapasya niya. Ipagpalagay na lamang nating aswang nga ang mga sinasabi niya pero wala siyang karampatang ebidensya . Albularyo ako at sa lahat ng lehitimong albularyo, hindi tumatanaw sa isang direksyon lang. Pumapagitna yun dahil ang albularyong humuhukom kaagad ay hindi talaga albularyo, kundi isang mangkukulam. Bagay na yun ang nakikita ko at pagkikilatis kay June. Kumalma ito. Tumango pero halatang dismayado. Sumunod kami noon kay Manang Cecilia. Sa kabilang parte ito ng tulay kung saan mas marami ang bahay. Nasa tabi ng isang punong o fish pond ang tirahan nila Manang Celia noon. Ang kasama nito ay ang anak na lalaki at ang anak na babaeng buntis. Ayon sa matanda, napabuntisan daw ang anak niya at hiniwalay nito kaya siya na ang pumasa ng problema noon. Labas naman kami sa sitwasyon ng pamilya siyempre. Ang pakilamang namin ni June ay ang panggagambala ng nilalang. Wala akong karanasan sa aswang. Mabuti at kasama ko si June. Bagay na totoo ang mga sinasabi nito na matutuntun niya ang dinadaanan ng nilalang. Sa likod ito, sa tubig mismo dumadaan. Kako naman, malalim yung punong na yun . Papanong doon dadaan ang nilalang na yon? Ganun na lamang ang pagkamangha ko nang sabihin niyang may kayang gawin ng isang aswang na hindi pangkaraniwan. Bigla ko kasing naalala noon si Mamang Kika. Yun bang paglakad nito na parang hindi nakasahid sa lupa yung mga paa? Ganun ang pagkakaintindi ko kay June noon. Noong kausapin namin yung babaeng anak ni Manang Cecilia. Ayon dito, tuwing 9:00 hanggang hating gabi umano ang pagpaparamdam ng nilalang. Pinatotohanan naman ito ni Manang Cecilia. Kasi nga sa mga oras na yun ay hindi pa tulog ang matanda. May nahagip pa nga umano ang kanyang paningin na isang tao pero kaagad din itong naglaho. Para lang aninong nakatayo. Tapos isang pagpiyok ng mata. Wala na yon. Aminado si Manang Cecilia na aswang yon. Wala akong karanasan sa aswang pero alam ko ang mga pangontra. Nangunguna na dito ang asin at abo. Tapos ilang mga dahong matatapang. Bukod pa dyan ay pwede ding magpausok ng goma. Lilinawin ko lamang Sir Seth na totoo ang mga pangontra na sinabi ko. Pero alam niyo ba na may mga pinupukol lamang na aswang para dito? Yung iba, hindi tinatablan ng ganitong pangontra. Lalo na yung aswang na namuhay kasama ng mga tao. Nakikisalamuha ang mga ito na hindi natin alam na kampon pala ng dilim.
Ito yung uri na sanay sa mga pangontra. Katunayan, kumakain pa nga ito ng pagkain na katulad lamang din ng kinakain ng tao na may rekado. Pangalanan nating Faith ang anak na babae ni Manang Cecilia, habang ang kapatid naman nito ay Mark. Ayon dito kay Mark, maging siya ay nakita niya na ang aswang. Hindi lang sa anino kung hindi nakita niya talaga ito habang nakadapa sa likod ng bahay nila. Minsan pa, noong papauwi siya noon, nasa ibabaw ito ng puno ng bakaw na sa gilid lamang ng fish pond. Pinalagyan ko ng mga dahon ng kalamansi ang paligid ng bahay. May aroma naman doon. Pinalagyan ko na rin ang bawat pintana. Yung aroma, tanim po ito na may mga matitibay at matutulis na tinik. Hindi ako umasa sa asin noon kasi nga malapit lang yon sa punong at alam kong maalat ito. Kaugnay kasi sa ilog ay patungong dagat. Matapos noon nagpausok kami ni June. Sinunog namin doon ang mga sirang gulong kasama ng mga basura. Sobrang nakakasulasok ang amoy na yon dahil sa tapang nito. Sa naaalala ko, matapos ng hapunan noon, nagtago na kami sa likod ng tahanan. Buong magdamag kami ron pero walang aswang ang nagpakita. Ang sabi ni June, mali umano ang ginawa namin. Dapat ay hindi kami naglagay ng pangontra kung plano pala naming abangan ng aswang. May punto itong si June. Nagsayang lamang kami ng oras. Pero magpaganon pa man, hindi ako umalis sa lugar. Binantayan ko pa rin ito. Habang nangyayari yon ay hinihilot ko din ang tiyan ng anak ni Manang Cecilia. Hinilot ko ito gawa ng natutunan ko na din talaga ang panghihilot noon maliban sa panggagamot dahil lang din sa aking ama. Humihilot din siya ng buntis. Marunong din ito magpaanak pero hindi ito ginagawa ni tatay. Hanggang hilot lamang siya kung saan isinasaayos ang posisyon ng bata sa tiyan. Kinaumagahan, nagpaalam si June na umalis. Alam ko na kung saan siya pupunta. Hinayaan ko lang. Doon ito patungo sa tirahan ng nasabing aswang. Naglibot-libot ako sa bahay. May aso doon na kamuntikan pa akong makagat. Nasa likod ito ng kusina at kakapanganak pa lang. Ito siguro yung asong nabanggit na umiiyak kapag may aswang noon. Napagtanto ko noon na maging aso ay takot pala sa ganong nilalang. Dahil kung agresibo pa ito ay maitataboy talaga ng alaga ang aswang na yon. Pagsapit ng tanghali, nagulat ako nang bigla na lamang dumating si tatay. Nagtaka pa ako kung paano niya natunto ng lugar. Nakatitig lamang sa akin yon. Parang nakikiramdam. Naglalakad-lakad hanggang sa nagtanong kung bakit naglagay umano ng mga dahon ng kalamansi. Ano bang sinabi ko, Amil? Pag-aralan niyo lang, di ba? Nasaan yung kambal mo? Anong kambal, tay? Hindi ko kamukha yung June, no? Pangit nun eh. Naroon po ata sa bahay ng aswang na sinasabi niya. Tumango lang si tatay. Naniniwala umano siya kay June dahil alam niyang bihasa ito sa pagkilatis ng bakas ng aswang. Sa tono pa lamang umano ng mga sinabi nito nung nag-uusap kami. May ibig sabihin na ito at siguradong sigurado na siya. Kinausap ni Tatay Gabol ang pamilya. Para lang ding pag-uusap na nangyari kagabi pero iba ang konklusyon ng aking ama. Ang aswang umano ay nakapasok na ng bahay nang hindi namamalaya nun. Dagdag pa niya, malaki na ang tiyan at malamang ilang araw na lamang ay mangangahas na ang nilalang na ito na kunin ng sanggol. Hanggang sa dumating na si June nun. Kumpirmado. Aswang umano ang buong pamilya nang nakatira sa pinaghihinalaan niyang lugar. Para pangang nakatiktik umano sa kanya dahil
Kapansin-pansin umano ang mga kinikilos nang makita siya ng padre de pamilya. Sumimangot umano yon kahit wala naman siyang pinapakitang motibo. Duda din ako na baka ito yung gumagambala eh. Kasi nga yung mga bakas dito, kaparehas ng naroroon sa lugar na yon. Wika pa ni Jun. Lahat naman ng aswang Jun na may magkakaparehang lahi, iisa lang yung bakas ah. Pero may isang salarin na tayo. Ebidensya na lamang yung kulang. Bantayin niyo dito hanggang mamayang gabi ah. Babalik ako. Tsaka pakitanggal ng mga nilagay niyo. Paano niyo mamatyagan kung hinaharangan niyo naman ng pangontra? Matapos makapagsalita ni tatay ay umalis na ito. Si Jun naman ay umiiling habang nakatitig sa akin. Para bang dismayado ito. Sabi pa, tama siya at bakit ko daw nilagyan ng pangontra. Sabi ko naman, tumulong pa nga siya sa pagpapausok kagabi tapos parang ako yung lalabas na may kasalanan. Tinulungan kita dahil nagpatulong ka. Pero hindi ko pa kanato. Bueno, tapos na. Ikalawang pagpupuyat na natin mamaya ah. Taas pa naman ang araw. Tagal pa gumabi. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Nagantay kami doon hanggang sa pagsapit ng gabi. Yung pamilyang naroroon na hindi umaalis sa bahay. Para bang nagpanik ang mga ito. May ilang malapit na kapitbahay doon pero sinabihan ko ang pamilya na huwag ipapaalam sa kanila ang nangyayari sa lugar. Gawa ng mabubulabog lamang at baka hindi pa maresolba ang problema. Doon nga, muli kaming nagmatyag. Pero sa mga puntong yon ay ilang distansya na kaming dalawa ni Jun sa bahay. Nakatambay lamang noon sa gilid ng ilog, tapos may patagay-tagay pa ng bilog. Sabi ko ay Jun, babalik si tatay at kapag nakita niyo yung ginagawa namin, tiyak mababatukan ako nito. Alam ng tatay mo na umiinom ako, hanggang dun lang. Aaminin mo ba kapag nakita niya tayo? Huwag ka nalang magsalita kapag kakausapin ka. Baka maamoy ka pa eh. Ilang sandali nun. Tumayo si Jun. Tinanaw nito ang bahay. Madilim yon. Pinapatay talaga namin na maaga mga ilaw para na rin isipin ng mga aswang na namamahinga ng mga tao nun. Bakit Jun? May nararamdaman ka ba? Tumayo na rin ako nun. Hindi mo ba ramdam? Mas malakas pa yung karga mo kaysa sa akin ah. Sa bagay wala ka pang karanasan. Nandyan lang siya sa paligid. Nag-iisa. Nakita ko lahat ng tao na nakatira dun sa bahay na hinihinalaan kong aswang. Kapag namukhaan ko ito dito, wala nang ibang salarin. Dagdag pa ni Jun. Antay na lamang daw naming kumilos na ito at malingat. Saka pa lamang daw kami lalapit nun. Ang aswang umano na nasa gilid ng ilog ay nakadapa. Namanga ako kahit papano. Sobrang dilim. Pero parang nakikita niyang nilalang na yon. May nararamdaman akong bigat sa lugar. Ito na siguro ang tinutukoy ni John na pakiramdam kapag may aswang nun. Bukod pa dyan, ay sumasangsang din ang amoy nun. Saglit kaming nakatanaw sa malayo, hanggang sa umabante na ng lakad itong si Jun, habang nagkukumpas ng kamay sa akin. Ibig sabihin ay sumunod daw ako. Kumabig siya ng lakad sa kabilang bahay. Sumuong sa silong doon at nagmukha kaming magnanakaw. Kako pa sa sarili ko. Kapag may nakakita sa amin ay tiyak magkakagulo talaga. Basta, sunod lamang ako ng sunod sa kanya noon hanggang sa makarating kami sa kabilang banda. Ganito kasing itsura ng lugar. Malapad na espasyo yon na may pangilan-ilang mga puno. May mga niyog din pero maliliit pa ang mga yon. Magkakasunod ang mga bahay. May pahapa, may bungalow at may payak na tahanan na nakaangat ang sahig sa lupa.
Nasa dulo kami banda at doon sa dulong yon, may bahay. At ito yung may silong na sinuong namin sa ilalim. Noong makarating na kami sa kabilang banda, ay tumambay muna kami doon. Bali sa kanluran kami ng bahay ng pamilya, habang yung aswang naman ay nasa silangan. Marahan kami noong naglalakad na para talagang mga kawatan. Iniiwasan kasi namin noon ang liwanag. Dumaan kami sa kilid ng bakod ng kalapit-bahay. Tapos doon na kami nagpahinga sa mismong labas ng kusina nila Manang Cecilia. May grills na gawa sa pinag-ekis na kawayan ng kusina at nakikita namin ang kabilang parte. May naaaninag ako noon. Parang tao na nakatayo sa maliit na puno ng niyog. Kinalabit ko si Jun noon at ipinaalam ko ito sa kanya. Nakikita ko din yun. Teka Jun, saan tayo dadaan? Kapag dito sa gilid, tiyak, mapapansin tayo. May asong kakapanganak lang eh. Baka makagat pa tayo dun. Antayin muna natin. Basta alam na natin na nandyan siya. Ewan ko ba kung bakit kapag may aswang tahimik yung mga aso. Dito na lang tayo sa kabila. Bakit kasi hindi tinali yung nanganak Hanggang sa naririnig na namin noon sa loob ang mahinang pag-uusap ng pamilya. Bukod pa dyan, ang pagdaing ni Faith na waribay nanganganak nun. Umuungol kasi ito, Sir Seth. Nagkatitigan kami ni Jun. Sabay pang tumango. Mabilis kong inihanda noon ang binsol. Habang si Jun naman ay binunot na ang balisong nito. Paghudyat ko noon ay dali-dali kaming tumakbo patungo sa kabila. Naabutan namin ang nilalang sa ibabaw ng lagayan ng tanim nila Manang Cecilia. Yung mga pinagpatong-patong na hollow blocks ay naroroon ito. Nakadikit ang mukha sa dingding habang nakatuwad noon. Walang ano-anong pinaghahampas ko yun ng binsol. 3 beses kong tinamaan ito. Tingin ko'y napuruhan din yun ni Jun. Gumulong-gulong lamang yung nilalang na yon at dinig ko dito ang pag-angil na waribay na ipit na baboy. Hanggang sa walang ano-ano'y kumaripas yun ng takbo. Doon ito sa ilog dumaan. Kitang-kita ko sa mga mata ko noon na para bang nakalutang lamang yon. Hindi sumasayad sa tubig ang mga paa. Pero habang tumatakbo yon sa ibabaw ng tubig, nakabuhagag ang buhok nito. Parang alambreng sumasayaw-sayaw yon. Muli kong naalala si Manang Kika. Ganon na ganon ang nakikita ko sa kanya. Namukhaan ko. Kumpirmado. Yun nga. Madilim man pero alam ko yung wangis niya. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung dalagang nakita ko na miyembro ng pamilyang aswang. Puntahan natin. Huwag ngayon. Bukas na lang. Basta nakilala mo Jun, ayos na yun. Bukas na lang natin pupuntahan. Ano kaya sa tingin mo yung mangyari kapag ngayon? Kung sa bagay, tama ka. O sige, bukas na lang. Matapos namin makapag-usap ay ipinaalam namin sa pamilya doon na nakaharap namin ang nilalang. Posibleng hindi na bumalik yon. Nagpasalamat naman si Manang Cecilia at sa puntong yon, hindi na kami nagbantay magdamag. Umuwi kami. Pagod na pagod ako noon. Pagkarating pa nga ay lupaypay ang katawan ko nang inihiga na ito sa katre doon sa silid tulugan ko. Gising si tatay. Nagtanong ito kung bakit kami umuwi. Sabi ko naman, nakaharap namin ang nilalang na napalo ko ito ng binsol at napuruhan pa ni Jun. Balikan na lang namin bukas. Nakilala ko naman. Sabat ni Jun noon. Mabuti, kinompronta nyo. Abay, may tapang pala kayo. O tama, sige, bukas na lang. Hindi naman napabalik yun Kinabukasan ay agad-agad kaming bumalik pero medyo angat na ang araw sa mga puntong ito. Sumama si tatay. Sabi niya sa akin ay siya ang kakausap. Wala naman kaming naging reaksyon ni Jun
hanggang sa noong nakarating kami sa bahay at pansin naming parang walang tao. Nakasara ang pintuan at bintana. Doon ko palang napagtanto na may kasukalan pala ang kinaroroonan ng tirahan nun. Nasa loob kasi ito ng bakawan na katirik at malayo sa kapitbahay. Nailalarawan ko tuloy noon kung anong ginawa ni Jun habang nagmamatyak. Napakahirap ng sitwasyon. Mapagdududahan talaga kasi wala namang ibang daan ng palis doon. Kaya palang putik na mga paa ni Jun. Siguro ay sa bakawan siya dumaan kahapon. Ang sabi ni tatay, may tao daw sa loob. Buong pamilya daw ito. Ganun din ang sabi ni Jun. Habang ako na may namamangha na lamang sa kanila. Ramdam ko ang aswang sa lugar pero hindi ko alam kung ilan. Nakadepende siguro ito sa bigat ng presensya. Kasi yung nararamdaman ko doon ay mas mabigat pa ito kagabi. Tapos napakabantot ng lugar. Nagsimula nang bumati ang tatay. Paulit-ulit na pagbati ito pero walang nagbubukas ng pintuan. Gayon din sa bintana. Isang palapag lang yon pero ang taas ng inaangat nito sa lupa. Umakyat na ng beranda si tatay na kung saan naman ang berandang ito ay tanaw na sa malayo ang tirahan nila Manang Cecilia sa kabilang parte ng ilog na yon. Huwag na tayong magbingi-bingihan lang. Alam kong nasa loob kayo. Wala kaming sadyang masama. Pakikipag-usap lang. Wika ng tatay at umupo ito sa beranda. Ako naman noon ay sumunod na sa kanya. Habang si Jun naman ay nagtungo sa likod nun. Nakaatang ang kamay nito sa tagiliran na wari ba'y bubunot ng patalim. Kasabay noon ay bumubuka-buka ang kanyang bibig. Ramdam ko noon ang palipad hangin niya. Hanggang sa may nagsalita noon sa loob. Tunog lalaki ito at sa tingin ko ay parang galing sa malaking tao. Ang sabi ay umalis na daw kami. Pamamahay umano nila ito at wala kaming karapatan. Wala kaming karapatan, tama ka dyan. Pero karapatan na makipag-usap. Lalong-lalo ng pag-uusapan ay karapatan ng mga nininirahan dito. Tinatalo nyo eh. Wala namang problema kung aswang pa kayo. Doon kayo sa malayo mamiktima. Pero hayop lang. Mga animal kayo. Hindi na kayo na konsensya. Katapat mismo ng lugar na ito yung inaaswang nyo. Saad ng tatay Gabul. Hanggang sa nagbukas ang pinto noon at doon, nanlaki ang mga mata ko dahil may nakahiga sa papag. Babaeng nakabalot ng kumot hanggang leeg at halatang wala ng buhay yon. May isang babae doon at tingin ko ilaw ng tahanan. Tapos may dalawang mga bata. Ang mga edad nito ay pang-elementarya. Yung lalaking naririnig ko ay totoo at malaking mama pala ito. At yun ang padre de pamilya. Lumapit ito sa amin at nilinaw niyang may kasalanan nga sila. Bagong yanggaw umano ang kanyang anak na babae. Kaya hindi pa nagagawang madiktahan ang sarili kapag sinusumbong. Ang nakikita namin ay ito na daw yon. Ang babaeng nakahiga at nakabalot ng kumot. Naiintindihan kita, kaibigan. Katulad mo, kami din ay namumuhay ng normal. Pero nakagawian na namin ito eh. Sadyang may pagkakataon lang na hindi mapigilan ang sarili kagaya nito. Ang pagiging ganap ng anak ko. Pero tanggap ko ang pagkamatay niya. Wala akong sinisisi dahil yun naman talaga ang kapalaran namin. Pasensya na sa abala. Bueno, magpaganon pa man ay hindi ako nagkulang sa pagpapalaki sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mangyari ulit ito. Ang pakiusap ko lang, huwag na sanang makarating sa ibang pagkatao namin. Tumango ang tatay. Sabi nito, nangangako siya na walang makakaalam na iba. Maliban na lang sa amin. Pero kapag may panggambala sa lugar, asahan na daw nila na bibisita kami ron. Kahit ibang aswang pa ang manggagambala.
madadawit sila. Kaya't hanggat maaari umano ayon sa tatay ko, ay makipagtulungan ng mga ito. Itaboy ang kung sinong pumapasok sa lugar para hindi sila ang mapagkakamalan namin. Hindi na nagsalita yung lalaki at tumango na lamang ito. Umalis kami kaagad nun. Tinawag ko pa si Jun at sinabing, patay na ang babae kagabi. Patay talaga yon. May sumpatong patalim ko eh. Kapag hindi napatay, pwede kong kulamin. Ano na po yung nangyari Manggabol? Ayun na nga, nakapag-usap kami. Inaako naman nila yung kasalanan. Tama at hindi talaga mapipigilan yung sarili sa oras na maging ganap o nasa proseso ng yanggaw. May maliliit pa dong mga bata eh. Ito na yung antabayanan ninyo hanggang sa lumaki. Mabuti siguro dalaw-dalawin niyo yung mga ito paminsan-minsan. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa dating gawi. Panggagamot, aral, gala, hanggang sa magbakasyon na noon. Umalis si Jun. Ang sabi ay pupunta lamang siya sa isang lugar. Mahal na araw at kailangan niya ding maglinis at magpalit ng bagong karga. Katulad ng mga sakanan, naglilinis talaga o nagke-cleansing din ng mga mangkukulam. Pero iba ang sinasamba nito sa mga oras na yon. At kahit hindi sabihin ni Jun kung saan siya pupunta, alam ko na ito. Siyempre saan pa ba? Di sasama siya sa grupo niya na parang kulto na kung saan kadalasang nagdadaos ng pagkakarga sa mga sementeryo. Hindi naman pinakikialaman ni tatay ito. Sinasabihan pang ang palakasin umano ng sarili. Para sa aming panig nun, bilang pamilya, kompleto Ricardo sumano. 2 karunungan ang magkakaroon kami nun. 1 linggong wala si Jun nun. Pero lilinawin ko lang. Kami ng tatay ko ay hindi nagdadaos sa mahal na araw ng pagkakarga. Kagaya na lamang ng debosyon. Wala sa amin yan. Though may malaking tulong ito pero hindi na namin yan kinakailangan pa. Dahil ayon sa tatay ko ay hindi sa pagdadaos ang kapangyarihan kung hindi sa matinding pananampalataya at sapat na umano yon. Bukod pa dyan, pagpapahalagahan ng kapaligirang likha ng Diyos na kung saan dito kami humuhugot ng lakas at dito nabubuhay. Napakalaki o napakapulido ng punto ng tatay ko. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, ang pagpapakita ng pananampalataya ang kinakailangan ng pagdadaos ng harap-harapan. Luluhod, magsasakripisyo, mangungumpisal, at kung ano-ano pa maiparating lamang sa Ama ang hinanaing at kahilingan. Ang pagkakarga sa katawan ay hindi isang okasyon na sa mahal na araw lang kinakailangan, na kailangan pang may lugar kung saan ito gagawin. Nang bumalik si Jun, bigla namang bumisita itong sila Loma. Nagulat ako kasi nga hindi ko inaasahan ang presensya nito. Ang sabi ay si Manong Ben daw ay nakaratay na. Hinihingi daw nito ang pagdalaw namin. Walang alam si Jun noon kaya nagtaka ito pero pinaliwanag ko naman sa kanyang lahat. Hindi din nagtagal sila Loma sa amin. Si tatay noon ay napagpasya na puntahan namin ng matanda. Kahit papano, madamayan namin ito. Ang pagbisita nila Loma ay kautusan ni Manong Ben. At siguro'y kami na lamang din talagang inaantay nun. Para bang kumirot ang dibdib ko nun. Aminado akong may mangyari talaga sa oras na magpakita na kami. Basta kahilingan na ito ng talimatay o malapit ng mamatay. Yun na ang pinakahuling lakas niya para antayin ang presensya namin. At kapag nakita na kami, ay bibigay ng katawan nito. Maraming beses na itong nangyari. Ang tawag dito ay huling habilin. Minsan kapag hindi na pagbigyan ng hiling ng mamamatay, ay talagang dadalawin ka nito at hindi patutulugin. Kinabukasan din noon ay umalis kami. Kasama na namin itong si Jun. Habang naglalakad, nagtanong ako kay Jun kung saang lupalop siya nagkarga. Ang sabi niya naman sa akin noon,
Sa Bacolod umano. Napakalayo. Naririnig kami ng tatay noon habang nag-uusap. Napatawa pa nga ang tatay at sinabing nagsasayang lamang ng oras. Pwede naman umano kahit saan. Ayon naman kay June, nakasanayan na daw nila ito na magkita-kita sila sa sentro ng Iloilo at saka palang pagpapasyan kung saang lugar sila magdadaos. May namumuno daw kasi noon. Kung sa bagay, para ding yung fraternity, di ba? Hindi pa pumapasok sa isip mo na isa yung kulto. Literal po, Tatay Gabul. Kulto po yung mga kasama kong iba. Pero may kanya-kanya naman kaming diskarte. Pwede din po bang magpabasbas din ang karunungan nyo? Sigurado ka ba, Jun? Hindi biro kapag pinagsabay mo, ha? Lalayasan ka ng katinuan. Pwedeng magpalit pero hindi pwedeng pagsabayin. Kung gusto mo, mag-cleansing ka ulit. Ako ang gagawa nito para sa iyo at saka ka palang babasbasan. Pero dapat kalimutan mo lahat ng karunungan mo kasi hindi uubra yon. Maliban na lang kung likas na sa katawan mo na tanggapin ang dalawang panig ng karunungan. Pwedeng pagsabayin pero tingin ko hindi pwede sa iyo eh. Habang nakikinig ako noon ay para bang nagka-interest din akong pasukin ang karunungan ni June. Kumbaga, gusto kong maranasan. Sinabi ko ito sa tatay ko pero hindi na alis ang basbas natin sa katawan, anak. Ibang klase ang karga natin sa katawan. Kung ano kayo na talaga, huwag ka namang hangad pa dahil baka talikuran ka ng mga gabay mo. Mabuti tong galing ka sa masama dahil may pagkakataon ka pang magbago pero kapag galing ka sa mabuti tapos naging masama ka, wala ka ng lugar sa panig ng kanan. Tinalikuran mo na kasi. Pagtataksil yun. Parang pari kong magsalita itong si tatay. Hindi na nalalayo sila ni Manong Ben. Malaalamat na ang tatay ko noon. Nung makarating kami sa bahay nila Manong Ben, may ilang katao rin ang naroroon. Siguro yung mga mag-aaral ng mga ito ng matanda. May nasa husto na sa edad, may babae, at may sing-edad ko lang. Naroroon din si Manang Kika. Maga ang mga mata nito na waribay na una nang magdalamhati noon. Nga pala, itong si Manang Kika, kaya may koneksyon ito kay Manong Ben. Naging kalaguyo pala ito ng matanda. Si Manong Ben ang nagpabuti ng pananaw ni Manang Kika noon. Nalaman ko ito sa tatay ko. Dating mabangis na aswang si Manang Kika pero nang mapaibig kay Manong Ben, naging matino ito. Si Laloma noon at ang kapatid niya ay nasa bukana ng pinto. Nakatitig sa amin noon. Kaagad na pumasok si tatay. Nakikita ko sa kanya na parabang humuhugot pa ito ng lakas ng loob. Bumuntong hininga tapos napapailing. Kayo na lamang po yung inaantay ni Lolo. Mang Gabul, ikaw po ata yung tagahalili. Wala siyang napiling iba. Tapos ikaw yung laging bukang bibig niya. Magiging mag-aaral niyo po kami at ang ilang mga paparating pa na henerasyon. Wika nila Loma. Ganun ba? Malaking responsibilidad ito, Laloma, pero tatanggapin ko kung ito ang nais niya. Tara na, Amil. Tsaka ikaw, Jun, sumama ka sa loob. Pagkapasok namin noon sa loob ng bahay, nakita ko si Manong Ben na nakahiga sa papag at ang mga mata nito'y nakatirik lamang sa kisame. Hindi ito gumigilid na tumingin sa amin. Nang lapitan ko ito, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko, gawa ng yung gitna ng mga mata ni Manong Ben. Nagkukulay puti na. Para bang patay na yon pero humihinga pa naman. Hindi na nagsasalita si Manong Ben. Umupo si tatay sa gilid at nang hawakan ni tatay ang kamay nito. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pumikit ang mga mata ni Manong Ben. Lumaylay ang ulo. Kami nga ang hinaantay nito. Siguro'y gano'n na lang ang pagtitiis niya para sa aming presensya. Hirap na hirap siguro yon sa kakaantay sa aking ama.